Halloween, nakakatakot ang mga costume. Sa taunang cosplay day sa Session Road sa Baguio City, nakakatakute! Ang mga cute kasi na mascot, nagkarerahan. Ito ang mascot and inflatable race. May mga nag-costume ng cartoon, maalamat na nilalang at paboritong anime character. Ang race nahahati sa dalawang kategorya. Ang mascot category at ang inflatable category. Magpapaunahan lang ang mga kalahok sa isang 20-meter obstacle course. Ang magwawagi, mag-uuwi ng trophy at tumataginting na 5,000 pesos. Isa sa kumasa sa mascot category, si Willan. Nung nag-start po ako nung 2021, low budget po, tapos nag-entertain po kami. Madaming natutuwa sa akin. Ang napili niyang character, ang Sad Bear mascot. Nakyutan lang po ako. Nakita ko po online, tapos binili ko po. Tapos biglang may pa-event din, kaya sumali din po. Tignan nga natin kung tatalab ang kanyang paoso. Nung nakapwesto na si Sad Bear at ang katunggali niyang sina Panda at Yellow Bird, let the race begin! Si Willan nahirapan sa kanyang costume sa ulo. Struggle ko po is di ko na makita sa butas ni Sad Bear kasi ang lit nito. Tapos black pa po. Ang hirap maglakad kaya sa baba po ako nakatingin. Pero hindi ito naging hadlang para siya'y makatalon, makaliyag, at manguna sa karera. Na-shock po ako kasi first time ko pong makipag-race tapos nanalo pa. Isa pa sa kumasa sa mascot category, ang dancer at mommy of 3 na si Jelly, na ang costume si JJ ng Cocomelon. Yung mga bata kasi tagang Cocomelon sila. Nagmamascot si Jelly para kumita ng extra para sa kanyang mga anak. Pinakamababa namin 500. Mataas namin 1,000 plus. Napakainit talaga niya, nakakahilo. Nagulat sila na, babae ka pala. Ang makakatapat ni Jelly, 2 asong mascot at takbuhan na! Habang tumatakbo ko, ibaba lang talaga ako nakatingin. Hindi ko siya nakikita. Gulat ako sa sarili ko, ay, nanalo ako ng first round. Sa tapatang Jelly versus Willan, sino kaya ang mag-uuwi ng grand prize? Puntahan muna natin ang inflatable category. Unicorn, bumalik ka dito kung pagurin sarili mo. Kung saan kabilang sa mga sumali, si Jethro, na 2 taon ng sideline ang pagsusuot ng inflatable costume tuwing linggo sa Session Road. Ang kita niyang 1,000 hanggang 3,000 pesos kada araw, malaking tulong daw sa kanyang gastusin sa nalalapit niyang board exam. Yung experience na rin, nag-enjoy at yun yung pinaka-award ko para sa sarili ko. Meron siyang fun guys, ito yung power source ng inflatable. Malaki yung costume kaya kailangan 2. Ang napiling karakter ni Jethro, ang maalamat na unicorn. Taunang round, makakatapat ni Jethro si Godzilla at ang Pokemon na si Eevee. Simulan na ang karera! Sinaktuan ko lang yung bilis ko para makita ko pa rin. Ang hirap kasi nga baka madisgrasya or... Si Godzilla, minane ang hurdle at limbo rock. Habang si Eevee naman, nadapa! Oh no! Pero si Godzilla, nahirapang kunin ang baton. Kaya naungusan siya ni Jethro. Sa round na ito, wagi si Pink Unicorn.
unicorn. Hindi ko naman ini-expect na mananalo rin ako. Si Evie naman, hindi na nakabangon. Kaya to the rescue ang naka-standby na medic. Meron po kaming medical team on standby. Nagtapo po siya ng konting sugat. Recently po, nakakuha kami ng update from the family na he's doing better. Pero wag daw muna pakampante si Jethro. Dahil ang makakalaban niya sa final round, si Rymel, na inilampaso ang mga kalaban niya sa elimination round habang suot ang kanyang costume mula sa isang sikat na anime film. Halfway through, goes over the bar with a drop and comes across the finish. Yung nasa isip ko na lang, basta tumakbo na lang, tapos do my best. Alam ko na pong ako yung panalo yan. Handa na raw siyang harapin si Jethro, aka Pink Unicorn, sa final round. May the best man win. Advantage mo na lang po is sporty ka. Sa isip ko manalo, inodo ko na yung bilis ko. Ang makakatunggali nila sa final round, isang Red T-Rex. Nung nagsimula ang karera, sina Jethro at Rymel neck and neck. Hanggang sa si Rymel nakabuelo na itinuloy-tuloy na niya hanggang finish line. In 10, may point na pagtalon ko, muntik akong matumbag. Sa huli, si Rymel ang grand winner sa inflatable category. Talagang nag-cheer lahat na tumatawag. Lately ko na lang na-realize na ako pala yung champion. I did my best na ipanalo yung race pero hindi pinalad. Baka may purpose talaga or hindi para sa akin. Sa one-on-one tapatan naman kaya ni na Jelly at Willan, sino ang magwawagi? Ready, get set, takbo! Si Jelly tila nahirapan sa limbo rock, kaya si Willan nakalamang. Hanggang sa nahirapan si Jelly na pulutin ang baton, kaya hindi siya agad nakabalik. Sumabit ako sa rope. Hindi ko siya nakita, kaya nagyuko na lang ako. Si Willan na nangunguna na sana, nagkaabirya pa. Palapit na sa finish line, sumabit po yung ulo ko. Bigla akong nag-stop. Kaya binalik ko agad, tapos takbo agad. Kaya si Willan panalo ng 5,000 pesos. Grabe yung excitement po nung nasa finish line. Grabe, tuwang-tuwa po ako. Habang si Jelly naman, pabiro na lang na nag-cry baby sa kalsada. Sabay pose. Hindi ko in-expect na manalo talaga. Nabilib ako sa sarili ko. Kasi syempre, lalaki silang lahat. Ako ng babae. First naman po siya sa Pilipinas. Yung gusto po naming mangyari is masaya po yung nanonood. At the same time, masaya din yung racers. Which is for fun naman po kasi talaga siya. Ang goal po actually ng festival is to make a safe space at saka creative hub para sa mga artists natin because they experience discrimination. Minsan po merong mga nanghihila ng costume nila. Behind those costumes po, may human being na nandoon. And they are very passionate on what they do. It's very important to be kind always. Sa malamig na klima ngayon ng Baguio, ang karera ng mga inflatable costume at mascot, mainit na tinangkilik ng publiko. Sa Negros Occidental, may bagong bukas na hotel na ang design dambuhalang manok panabong na tinagurian ngayong largest building shaped like a chicken. Kung tumitilaok lang daw ang manok na ito, tsak magigising ang buong isla ng Negros. Ang istruktura kasi ng higanting manok na ito, may lapad na 39 feet at 9 inches at taas na 115 feet o katumbas ng mahigit 100 pinagpatong-patong na manok. Pero hindi lang ito basta simpleng estatwa. Ang matatagpuan kasi sa loob ng manok, hindi atay, Betamax o isaw, kundi 15 air-conditioned rooms kung saan pwedeng mag-staycation. Tama po, isa itong hotel.
Ito ang manok ni Kano Guapo. Ang tinitingala ngayong chicken hotel sa Talisay City, Negros Occidental. Sa pag-check-in sa chicken hotel, makikita ang 6 nitong palapag. Dito tayo sa side ng manok, no? Pakyat tayo. Nandito tayo sa base ng manok. I believe we have 6 or 7 rooms. How big is the rooster? We have rooms here that can accommodate 4 persons, 6, 8, 10, 12. We have also rooms for 16. Barkadahan room. Sobrang nakaka-amaze po. Parang tunay na manok talaga. I like it. It's very big. Hindi lang daw world class ang chicken hotel, world record holder din. Thank you. Nito lang kasing October 19, ang manok ni Kano Guapo ginawara ng Guinness World Record for the largest building in the shape of a chicken. Ricardo Kano Guapo Tam has achieved a Guinness World Records title for the largest building in the shape of a chicken. This is a world record, no? Nilalagay lang namin yan sa loob ng bahay. We have to be extra careful kaya nakakaiba yung papelya Hindi ma-falsify ng ibang tao. Ang may-ari ng chicken hotel, si Ricardo, o kilala sa tawag na Kano Guapo. I always think out of the box. Innovator ako. I want something different. I want something new. Plinano niya itong idagdag bilang bagong atraksyon sa kanyang resort, lalo't ang kanila raw probinsya. Nakilalang may galing na fighting cock. Dito na nangitlog ang ideya na magtayo siya ng hotel na hugis manok. Para maisakatuparan ito, una muna nilang itinayo ang pundasyon. Sunod na kinorte ang hugis. Mahirap siya kasi ang laki ng manok, isama pa yung mga weather dito sa taas na parati ulan, bugs, hangin. Ang hugis ng manok ay dinaan po namin sa proportioning. Gumawa muna kami ng miniature para magawa namin ang insaktong sukat sa actual size ng manok. Ang buong proseso tumagal ng 15 buwan. Butas ng karayom din daw ang dinaanan ni Ricardo para masungkit ang Guinness World Record. We have to prepare lots and lots of paperwork. They asked me to get a surveyor, yung may state-of-the-art na equipment. Kailangan raw humanap ako ng 2 credible na witnesses. Ang Chicken Hotel nagsisilbi ngayong paalala kay Ricardo sa kanyang simpleng pinagmulan. Lalo't sa totoo lang daw, dati silang isang kahig, isang tuka. Laking barong-barong daw noon ang pamilya ni Ricardo. Pang-8 siya sa 10 magkakapatid. Walang masyadong ulam. Nasa heaven ka na yan kung makakain kami ng manok. Alam ko na ang hirap talaga i-compare yung aming buhay. Umiiyak lang ako nga bakit sila may TV, may telepono sila, at saka may mga bago silang damit. Ang lahat namin na damit, binibigay lang ng tiyuhin namin. Nagbibinta ako ng bitsuko from one barangay to other barangay. Umiiyak ako yan. Bakit buo ang kanilang pamilya? Sa amin hirap Ang mga kapatid ko at the very early age, lahat kami nagtatrabaho Ang kinikita niya noon, 10 sentimo kada araw. Bibili na lang ako ng pandesal. Pero kahit gaano kami katipid, nahirapan pa rin kami. Para makapag-aral ng kolehiyo, kung ano-anong racket din daw ang kanyang pinasok. Nung nakagraduate, trabaho agad. Nagtatrabaho ako sa isang auto supply. After that, nagtrabaho naman ako sa isang grocery store. Naging driver ako doon, naging bodigero, naging salesman, naging collector. Nung nakapag-ipon, nagpatayo ng sariling restaurant. Kaya ang dati bihira lang makakain ng fried chicken, nakakakain na ngayon ng kahit na anong gusto niyang ulam. Thank you, God. May manok, may adobo, may sugba, iba-ibang klaseng luto. At
At sumunod na lumipad ang kanyang ideya na pasukin naman ang resort business. Our place has so many amenities and facilities, no? Especially for children. This is the biggest playground para sa mga bata. This is a family-oriented resort. Yun ang pinakamaganda dito. If you dream on something, it's easy. But to make it a reality, yung pinaka-difficult part. Gusto mo maging successful, kailangan hard work, kailangan mag-isip ka yung magawa mo. Huwag kang mag-isip na hindi mo pwede magawa. Ngayon, hindi na lang chicken inasal ang sikat sa Negros. Tourist attraction na rin ang kanilang chicken hotel. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.